Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Japet Aguilar, kasalanan nga ba ang pagkakatalo ng Gilas Pilipinas? Kai Sotto, bakit nga ba hindi naglaro sa naging crucial semifinal match ng Gilas Pilipinas kontra sa Brazil? Kagabi nga mga chong, ay bigo ang ating national team na makausad sa finals matapos silang itaob ng number 12 world ranking na Brazil sa score na 60-71. Hindi nga naging maganda ang performance ng Gilas Pilipinas. Malayo sa kanilang naging laro kontra Latvia at Georgia. Kung kailan mas mataas yung chance ng Gilas na manalo sa Brazil, ay doon pa sila natalo. At ang isa nga sa dahilan ng pagkakatalo ng Gilas Pilipinas ay hindi nga nakapaglaro itong ating big man na si Kai Sotto. Napakalaki nga nang naging impact niyan sa ating national team dahil si Kai Sotto pa naman ang main big man ni Coach Tim Cone. At ang dahilan nga kung bakit hindi nakapaglaro itong si Kai Sotto ay dahil sa kanyang iniindang injury. Konting recap lang, nakuha ni Kai Sotto ang kanyang injury kontra Georgia matapos itong mabagsakan ng napakabigat na NBA player na si Goga Bitadze. Talagang ininda nga yan ni Kai, hindi na siya nakabalik sa paglalaro, kaya naapektuhan yung Gilas Pilipinas sa semifinals. Pero may mga lumabas nga na balita na maglalaro daw si Kai Sotto dahil okay naman daw ang kanyang injury. Ayon niya sa Spin.ph ay gustong-gusto nga raw maglaro ni Kai Sotto. Sa katunayan nga mga chong ay paglalaruin nga daw sana talaga ni Coach Tim Cone ang nasabing big man. Pero 23 minutes bago magsimula ang semifinal match ng Gilas kontra sa Brazil, ay mismong si Kai Sotto na ang nagsabi na hindi siya maglalaro. Si Kai Sotto nga raw ang may final say kung maglalaro ito kontra Brazil. At dahil nga sa naging desisyon na yan ni Kai Sotto, ay hindi na nga siya pinaglaro ni Coach Tim Cone. At ang naging resulta, hindi naging maganda ang flow ng kanilang opensa. Talagang naramdaman ng Gilas Pilipinas ang pagkawala ni Kai Sotto. Dahil ang preparation talaga ng Gilas Pilipinas kontra sa Brazil ay kasama nila ang nasabing big man. Pero wala na nga tayo magagawa mga chong. Nangyari na ang nangyari. Hindi nga nakapaglaro si Kai Sotto at bigo ang Gilas Pilipinas na makapag-advance sa finals at nawala nga yung chance nila na makapag-qualify sa Paris Olympics. Ayon naman sa naging press con interview ni Coach Tim Cone ay ayaw niya nga raw gumawa ng excuses, pero napakalaking kawalan nga raw para sa kanyang koponan ang pagkawala ni Kai Sotto. Dahil ito nga raw yung kanilang frontline pagdating sa depensa sa loob ng painted area at napilitan raw si Junmar Fajardo na maglaro ng over minutes. Dagdag pa ni Coach Tim, kinulang na raw sila sa big man. Pagod na nga raw si Junmar Fajardo dahil sila Bruno Caboclo at si Cristiano Felicio ang kanyang kabantayan sa loob ng painted area. Kaya naman pagod na nga raw si Junmar Fajardo dahil wala itong kapalitan na big man. At ngayon, natapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Ngayong Olympic qualifying tournament ay umaasa nga itong si Coach Tim Cone na hindi na mauulit ang mga problemang nangyari sa kanila para sa kanilang Road to 2028 Summer Olympics. Yan nga raw ang next target ng Gilas Pilipinas. Bukod kay Junmar Fajardo, ay ito nga rin si Japet Aguilar ang isa sa mga ginamit ni Coach Tim Cone dahil sa pagwawala ni Kai Sotto. Pero hindi nga papuri ang natatanggap ngayon ni Japet Aguilar dahil kabi-kabila nga ang pangbabash sa nasabing forward nang dahil yan sa kanyang mga nagawang turnovers. Pero dapat nga ba talagang sisihin si Japet Aguilar sa pagkakatalo ng Gilas Pilipinas? Ang sagot syempre hindi. Napakaganda nga ng depensang ipinakita ng Brazil at talagang nakafocus ang depensa na yan kay Justin Brownlee. Kaya naman napilitan yung ilang mga Gilas players na dumiskarte. Pero kahit anong klaseng diskarte ang kanilang gawin, ay talagang physical yung depensang pinapakita ng Brazil. Medyo hindi nga naging maganda ang performance ni Japet Aguilar, pero yung sisihin siya na parang walang naging ambag sa ating national team, hindi naman tama yon. Pinagsilbihan nga nito ang ating national team ng napakahabang panahon. At bumalik itong si Japet mula sa kanyang retirement sa Gilas Pilipinas para pumalit sa mga injured players na sila AJ Edu at Jamie Malonzo. Kaya naman, napaka-unfair
para kay Japet Aguilar ang mga pambabash na kanyang natatanggap. Retire na nga si Japet last year pa. Napilitan lang talaga siyang bumalik sa Gilas Pilipinas. Alam na talaga ni Japet na dapat na siyang mag-retire. Pero hindi niya nga mahindian si Coach Tim Cone at ang tawag ng bayan. Dahil kulang talaga sa big man ang ating national team na may knowledge sa sistema ni Coach Tim Cone. Para naman sa mga magsasabi dyan na bakit hindi na lang kumuha ng ibang big man si Coach Tim Cone, ang sagot nga mga chong, hindi nga basta-basta po pwedeng kumuha ng big man si Coach Tim dahil meron nga siyang triangle offense na mahigpit na pinapamalakad. Effective yung triangle offense para kay Coach Tim Cone, kaya walang dahilan para baguhin yung kanyang sistema para lang kumuha ng bagong big man. Kaya naman, si Japet Aguilar ang kanyang kinuha dahil meron itong knowledge sa kanyang triangle offense. Para naman sa mga nang babash kay Japet Aguilar, ay maging grateful na lang kayo sa kung ano ang narating ng ating national team. Yan na naman kayo lumalabas na naman yung katoksikan ng Pinoy na humahanap ng butas, maibsan lang yung sakit na nararamdaman. Tanggapin na lang natin yung pagkakatalo ng Gilas Pilipinas ng walang sinisising player. Lahat nga sila dyan ay nagsakripisyo para irepresenta ang bansang Pilipinas. Lahat nga sila gustong manalo. Talagang natapat lang na malas at maalat ang kanilang laro.